Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Charis dito sa ating dulang. Love and Memories. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang. Iniwasan ni Winnie si Albert dahil hindi niya mahal at patuloy pa rin ang pagbibigay ng tulong ni Nina sa ina ni Randy. At natutuwa naman at si Randy patuloy na tumutulong sa pagkiling ni Nina. At lagi ko rin naiisip si Randy kung ano ang kalagayan niya. Dahil mula nang ikinasal sila ni Nina ay hindi na siya nagpakita sa akin. Minsan, habang nagpapahinga si Randy, ay napansin niya si Nina na nagkamlay. Matamlay si Mina. Para bang may mabigat siyang problema. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Dahil nagmamalasakit siya kay inay. Lalo ng pamumuhay namin. Kaya dapat ko rin siyang alagaan para walang siyang masabi. Lalo ng kanyang mga magulang. Ang mabuti pa rin, tatawagin ko siya. Mina, ano bang nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Wala ito, Randy. Siguro napagod lang ako kanina. Dahil inalis ko yung mga damit sa cabinet. At inalis ko na ang hindi ginagamit. Para maibigay sa mga nangangailangan. Ganun ba? Bakit hindi mo na ipinagawa yan sa mga kasambahay? Kesa nagpapagod ka pa. Baka mapano ka niyan. Huwag kang mag-alala. Ipapahinga ko lang ito. At mawawalan na ang aking pagod. Ngayon ko lang naramdaman ito Parang mabigat ang aking pakiramdam. Ang buti pa halika, sasamahan kita sa doktor. Para makapagpa-check up ka. Baka kung ano rin nararamdaman mo Dahil hindi na kasi hindi ka kasi tumitigil sa pagtatrabaho mo. Ano? Gusto mo bang samahan kita sa doktor? Sige na nga. Para hindi ka na magproblema dyan. Para kunting panghihina lang natataranta ka na dyan. Naku, Mina. Kailangan na dalhin na kita sa doktor. Baka kung ano rin yung nararamdaman mo. Kailangan na mapacheck up kita kaagad. Liga na. Liga na. Baka may masamang mangyari sa'yo. Sige, Randy. Magbibis lang ako. At pupunta tayo sa klinik ng aming doktor, ng aming pamilya. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Randy, parang masaya ka. Ano bang meron? At ganyan ang itsura mo. Binigyan ka ba ng pera ni Mina? Ay, hindi po, inay. Hindi yan ang rason. Kung bakit masaya po ako. Kung hindi, may maganda akong ibabalita sa inyo, inay. At alam kong matutuwa kayo. Ha? Ano ba yun? Sige, sabihin mo na kaagad para malaman ko kung bakit natutuwa ka. Yun na nga ho, inay. Ang matagal na ninyong pangarap. Kaya, di ba, gusto ninyong mag-asawa na ako? Oo. O kaya ngayon, alam nyo, kagagaling lang namin sa doktor. At pinatingin ko sa doktor si Mina. At, inay, buntis na siya. Ha?
Totoo ba yung sinasabi mo, Randy? Opo, Inay. Ay, nako. Masaya ako sa ibinalita mong yan. Talagang yan ang gusto kong mangyari. Ang makita at maalagaan ko ang magiging apo Kaya ko. nga, Inay, natupad na yung pangarap ninyo. Ang maging, magkaroon na kayo ng apo sa manugang ninyo. Randy, anak. Gusto ko lang maayos ang buhay natin. Sawa na ako sa hirap ng buhay. Kaya ang sabihin sa akin ni Mina na may gusto siya sa iyo, ay nako, nangako na tutulungan niya tayo sa ating pamumuhay, ay hindi na ako nagdalawang isip na pumayag sa gusto niyang mangyari. Sabagay, mas mabuti na rin dahil nagkakasundo kayo. Yan naman ang importante, di ba? Yung maayos ang relasyon ng manugang at biyanan. Oo naman, Randy. Mabait, matulungin, maawain sa kapwa si Mina. At wala akong maipipinta sa kanya. Kaya alam ko na madali mong mapag-aralan na mahalin si Mina. Inay, magpapaalam po ako sa inyo. May pupuntahan kami ng aking kaibigan eh. Oo naman. Sige, lumabas ka para malibang ka naman. Hindi yung puro trabaho ang inaatupag mo. Makailangan din ang pahinga ng iyong katawan, anak. Opo, Inay. Hindi ako dapat magmukmuk dito sa bahay para makahanap naman ako ng lalaking mamahalin at magmamahal sa akin. Maging katuwang ko sa buhay. Tama yung naisip mo, anak. Hindi makakatulong sa iyo kung maapektuhan ka dahil lang sa nabigo ka sa lalaking minahal mo. Pero iba naman ang mahal niya. Mahirap palang ganun, Inay, ano? Na umasa, pero walang napala. Kaya ipagpapatuloy ko ang pag-ikot ng aking buhay. Ang iniisip ko lang kayo po, Inay. Hindi pwede na pati kayo ay madamay na mapabayaan ko. Ay, salamat naman, anak. At nakinig ka sa aking pangaral. Dahil ang kapanganan mo ang aking iniisip para mapabuti ang iyong sarili. Opo, Inay. Kailangan ko rin kayo para magbigay sa akin ng lakas ng loob para malagpasan ang mga subok sa aking buhay. Buti naman at dinalaw mo ako dito, Mina. O kumusta na ang pagbubuntis mo? Hindi ka ba nahihirapan na maglihi? Hindi naman po, Inay. Dahil tinutulungan po ako ni Randy na maging magaan ang aking kalagayan. Hindi na nga niya ako pinagtatrabaho Siya na lang pumalit sa akin sa dati kong ginagawa. Ganun ba? Ay, sana. Tuloy-tuloy na ang pagtitino ni Randy para hindi ka magkaroon ng problema at hindi maapektuhan ang iyong kalagayan. Oo nga po, Inay. Nag-iingat din po ako sa mga ginagawa ko para maging malusog ang baby namin ni Randy. Lalo na ang pag-inom ng inireseta ng doktor na bitamina para sa amin dalawa ng baby ko. Tama ka. Sundin mo ang mga payo ng doktor para maalagaan ang bata sa iyong sinapupunan at hindi ka rin mahirapan sa iyong panganganak. Opo, Inay. Sa naman ay sumama na kayo sa amin. Doon na lang kayo tumira sa bahay namin ni Randy para may kasama po kami at hindi na kami mag-alala sa inyo. O sige, sasamahan kita habang hindi ka pa nanganganak at para maalagaan din kita. Salamat po, Inay. Yan ang gusto ni Randy, ang kasama namin kayo. Kaya sinabi sa akin na kumbinsin ko kayo para kasama namin doon sa aming bahay na ipinagawa ng magulang ko para sa amin ni Randy.
Inay, mabuti naman. Nandito na kayo. Huwag kayong mag-alala. Dahil tayo lang naman ang nakatira dito. Oo, anak. Alam mo, naiinip din ako dun sa bahay. Mahirap pala yung nag-iisa, lalo na kapag wala kang makausap. Talagang mahirap, Inay. Tsaka, iniling ko kay Mina na dapat may sarili kami ng bahay. Kaya, ito yung isang lupain nila. Agad nagpatayo ng magulang niya na matitira namin ng bahay. Ngayon siguro, Randy, wala ka nang masasabi sa akin dahil hindi ako nagkamali ng pagpili kay Mina na maging asawa mo. Kaysa iba dyan na gaya nating mahirap. Ay naku anak, ikaw din ang mahihirapan na maghanap ng trabaho. Nga po na eh. Buti na lang nakumbinsi rin kayo ni Mina na ako gusto niya. Kayo ganun din. Kaya wala akong pagsisisi, Nay, na siya yung naging pinakasalan ko at naging nakasama habang buhay. Ang sabihin mo, talagang kayo ay para sa isa't isa. Kahit ipilit ko kung ayaw mo naman, walang magagawa si Mina. Pero alam ko na naisip mo rin ang ating pamumuhay, di ba? Inay, naaawa na rin ako sa inyo eh. Matanda na kayo. Hindi niyo pa natiktikman ng magandang buhay o ginawa sa buhay. Kaya alam ko, masaya kayo. At yan ang importante sa akin. Yung makita kayo na masaya araw-araw at nandito kasama ko hanggang sa ngayon. At hindi na kayo mahihirapan. Ay, salamat anak. At inisip mo rin ang aking kapakanan. Sana maging masaya ka rin sa buhay mo. Pag-aralan mong mahalin ang asawa mong si Mina para maging masaya ang relasyon ninyong dalawa na napakabuting asawa si Mina. Hanggang ngayon, hindi ko pa nakikita ang lalaking mamahalin ko. Pero hindi ko na dapat isipin pa si Randy dahil maayos na ang kanyang buhay. Sana sa lalong madaling panahon, makatagpo rin ako ng lalaking magmamahal sa akin para naman hindi ako maiinggit sa may mga nobyo. Alam ko na. Dapat dadalo ako sa mga sayawan. Baka sakaling doon ako makakakilala ng hinahanap ko. Tama. Sa darating na piyesta, may sayawan doon. Dadalo ako para malibang. Sana nga, may makikilala na akong lalaking kagaya ni Randy o kaya masigit pa sa kanya. Pero, wala naman akong inaasahan. Bigo rin siya sa babaeng gusto niya dahil may nobyo na rin yun. Kaya may asawa na. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti naman at nagbakasyon ka rito. Alam mo bang, namiss kita at sana huwag ka nang bumalik sa trabaho mo roon. Yun na nga ho, Papa Dahil dito na po ako uli. Para may kasama po kayo na mamahala sa ating negosyo. At may kasama rin ako na uuwi dito sa atin. Sino naman yan, Iha? Kaibigan mo na gusto mong magbakasyon dito sa bansa natin? Hindi po, Papa. Kundi yung magiging asawa ko.
At dito na po kami magpapakasal sa Pilipinas. Uy, mabuti naman, anak. Kung magpapakasal ka na, para makita ko pa ang aking magiging apo na maglilibang sa akin kung nandito ako sa bahay. Sige po, Papa. Hali kayo doon sa sala para maipakilala ko kayo sa lalaking minamahal ko at magiging asawa ko. Sige, halika. Para makilatis ko naman. Oh, Charis, anak, nakabihis ka. May pupuntahan ka ba? Opo, inay. Inimbitahan ako ng aking kaibigan sa kabilang barangay at may sayawan. Marami silang bisita na balikbayan, inay. Ganun ba? O di ba buti naman kung may makikilala ka na makikipagkaibigan sa iyo. Baka matulungan ka niya na magtrabaho sa abroad. Oo nga po, inay eh. Baka sakali na may makita ko na pwede ko siyang maging nobyo. O di, swerte. Ay, nako. Yan pala ang sadya mo doon, anak. Ang makahanap ng manligaw sa iyo. Ay, sana naman, anak, para maging masaya ka rin sa buhay mo. At makapag-asawa ka na dahil tumatanda ka na. Tama po kayo, inay. Kaya lumalabas nga ako eh, para makahanap ako ng magpapasaya sa buhay ko. Ay, anak, pero tandaan mo huwag kang magtitiwala kaagad. Baka lolokohin ka lang kapag nakuha na nila ang gusto nila sa'yo. Ay, kailangan kasal muna ka mo bago ang lahat. Huwag kayong mag-alala, inay. Lahat ng bili niyo sa akin, hindi ko kakalimutan. Hindi ako gagawa ng hindi niyo magugustuhan. At hindi ako magiging kawawa pag ako'y nagkamali. Charis, alam mo ba, nang makita kita hindi ka na naalis sa isip ko at sa aking puso. Ha? Ikaw naman ang bilis mo. Pwede bang magkaibigan muna tayo? Dahil wala pa akong nararamdaman para sa'yo eh. Kung makapaghintay ka, di okay. Baka sakaling matutunan pa kitang mahalin. Oo naman, Charis, alam ko yan. Siyempre, may duda ka pa sa akin. Dahil isa akong balikbayan. At ano man na nais mong makamit, ay kaya kong ibigay sa iyo. At saka sinabi ko na sa iyo ang lahat na tungkol sa akin mula nang makipagkilala ko sa iyo. Oo, sinabi mo na. Pero bakit ako pa? Ang dami-dami namang babae dyan na babagay sa'yo. Hindi gaya ko na isang mahirap lang. Baka pintasan lang ako ng mga kamag-anak mo. Wala silang pakialam sa babaeng gusto kong pakasalan at maging kasama habang buhay. At walang sino man ang hahadlang sa aking pagmamahal sa iyo, Charis. Ikaw talaga ang itinitibok ng puso ko. Mahal na mahal kita. At sa iyo ko nakita ang katangian na hinahanap ko sa isang babae. Ikaw na, Charis. Hari, bigyan mo pa sana ako ng sapat na panahon para pag-isipan ang inaalay mong pagmamahal. Sana makapaghintay ka, Hari.
Nakapaghintay si Harry sa aking desisyon. Naging nobyo ko siya ng 1 taon para makilatis ang tunay niyang pagkatao. Pagkalipas ng ilang buwan, nagpakasal na kami at maligayang maligaya ako dahil dumating si Harry na tapat magmahal at isang responsableng asawa. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Cherise. At dyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na ipinadala ni Charis. At naway kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang ipinadalang kasaysayan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, muli po namin kayong iniimbitahan at pakinggan ang mga bago pa naming isasadula dito pa rin sa ating dula. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.